GMRC1. Kasanayang pampagkatuto. Naiuugnay ang mga tagubilin ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa, ay nagdudulot ng mabuting epekto sa pansariling kaligtasan. Simulan natin ang ating aralin sa pamamagitan ng isang tula. Laging tandaan, ako'y may kakayahan. Sa bawat pagsubok, may solusyon akong alam. Kahit minsan natatakot, hindi susuko. Basta't magtiwala, kaya kung magtagumpay. Ngayong araw, ating tatalakayin ang mga tagubilin ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa. Ngayon, ating basahin ang maikling kwento tungkol sa isang batang marunong sumunod sa tagubilin ng kanyang nanay. Makinig kayong mabuti sa maikling kwento na aking babasahin. Ang tagubilin ni nanay. Isang araw, habang naghahanda si Carlo para sa kanyang unang araw sa paaralan, ay tinawag siya ng kanyang nanay na nasa kusina. Carlo, bago ka umalis, may ilang tagubilin akong gusto kong tandaan mo, sabi ng nanay ni Carlo habang inaabot sa kanya ang kanyang baon. Una, maging magalang ka sa lahat. Batiin mo ang iyong mga guro at kaklase ng magandang umaga o magandang hapon. Pangalawa, pagpapatuloy ng kanyang nanay, kung may bagay kang hihiramin, palaging magpaalam ng maayos. At panghuli, makinig ka sa mga sinasabi ng iyong mga guro. Opo, nanay. Tatandaan ko po lahat ng iyong mga tagubilin, sagot ni Carlo. Sa paaralan, sinunod ni Carlo ang mga tagubilin ng kanyang nanay. Magalang siyang bumati sa kanyang mga guro. Nagpaalam siya ng maayos bago kunin ang mga gamit na kanyang hiniram. At matamon din siyang nakinig sa kanyang mga guro. Dahil sa pagsunod sa mga tagubilin ng kanyang nanay ay naging maayos ang kanyang pakikitungo sa iba, at madali siyang nakipagkaibigan. Kahit unang araw pa lamang ni Carlo sa paaralan ay nagkaroon na siya ng maraming kaibigan. Wala siyang naging kaaway, at ang kanyang mga guro ay masaya sa kanyang mga ipinakita. Pag-uwi sa kanilang bahay ay nagkuwento siya sa kanyang nanay. Nanay, ang dami ko pong kaibigan. Mabuti na lamang po ay sinunod ko ang mga tagubilin mo. Ngayon, ating sagutin ang mga tanong tungkol sa kwento. Tingnan natin kung naaalala ninyo ang mga pangyayari sa kwento ni Carlo at ang mga tagubilin ng kanyang nanay. Unang tanong. Ano ang mga tagubilin kay Carlo ng kanyang nanay bago siya pumasok sa paaralan? Ikalawang tanong. Sinunod ba ni Carlo ang mga tagubilin ni nanay? Ikatlong tanong. Ano ang nangyari kay Carlo dahil sinunod niya ang mga tagubilin ni nanay? Ikaapat na tanong. Ano ang mga tagubilin sa iyo ng iyong mga magulang o tagapangalaga? Ikalimang tanong. Sinusunod mo ba ang mga tagubilin ito? Bakit? Ngayon, pumili ng isang paraan ng pakikihalubilo na ginawa ni Carlo sa kwento na sa tingin mo ay ginagawa mo rin sa iyong sarili. Ano ang mga halimbawa ng tagubilin na ginagawa mo na nagdudulot ng mabuting epekto sa pansariling kaligtasan? Mahalagang gawin ang tagubilin ng pamilya sa wastong pakikihalubilo sa kapwa, dahil ito ay nagdudulot ng mabuting epekto sa pansariling kaligtasan. Palaging tandaan ang ilan sa mga halimbawa ng tagubilin ng pamilya. Una, pagbati ng magalang sa lahat ng tao. Ikalawa, pakikinig ng mabuti sa nagsasalita. Ikatlo, paghingi ng paumanhin kapag nakasakit ng kapwa. Ikaapat, pagtulong sa kapwa ayon sa kakayahan. At ang panghuli, paggalang sa opinyon ng iba. Maraming salamat sa pakikinig.